pag-ibig. Kung minsan, ang hirap mong i-define. Para kang langka, langkatulad, langkatumbas, langkatapusan. May times na para kang pagtaya sa loto. Iilang tao lang ang nakaka-jackpot. Kahit na anong edad ka pa, ang love ay parang sipon. Makapigil hininga. Sorry saktan ka ba? Hindi, okay lang. Pero ang true love, parang favorite mong laruan. Kahit luma na, ayaw mo pa ring bitawan. At gaya ng fairy tales at mga pelikulang Pinoy, syempre, dapat happy ending. Basta true love, sure na yan. Sila'y mamumuhay ng happily ever. Oh, walang ayos na dito. Babae mo, magtama kayo! Oo, lalayas na talaga ako kasi sawang-sawa na ako sa pagsaselos at pagbubunga nga ako! Wait a minute, kaping mainit. Anyari dito? Parang hindi yata itong tinutukoy ko. Bakit World War III ang mag-asawang ito? Ay, mabuti ba? Magsimula tayo sa umpisa para mas maintindihan natin kung paano humantong lahat sa ganito. Besperas ng New Year noong 1986. Dalawang bata ang sabay na pinanganak. Hi, baby! Tignan mo yung anak natin. Talagang manang-mana sa akin ang pagka-beautiful niya. Baby, huwag mo lang sanang manahin yung pagiging maingay ng bibig ng nanay mo. Ako, ang sinasabi mo. Ay, ayan, kita mo. Para makatuloy. Ibig ko lang sabihin, sweetheart, iniisip ko lang kung anong maganda kayang ipangalan sa baby natin. Diba? Happy. Para lagi siyang nakasmile. Ay, sus! Ma, baka gustong magpakarga ng baby ko. Wag. Pabayaan mo siya. Pag lalaki, hindi dapat ini-spoil o bine-baby. Kasi baka lumaking malamya yung anak mo. Nako ha, laging ganyan ang rason ng mga lalaki kasi ayaw mag-alaga ng baby. Pero ang isang ina, hindi matitiis kapag umiiyak ang kanyang anak. Socorro, ano anak? Meron ka na bang naisip na pangalan para sa baby mo? Yes, ma'am. Juan Jr. Sayang lang, hindi niya na naabot ang buhay ang daddy niya.
At kahit mga baby pa lang, may something na agad kina Juan at Happy. May spark na agad ang unang pagkikita nila. Juan, answer me. Ikaw ba ang nag-drawing ng mga ito? Ang babastos nito ah. Ang bata-bata mo pa, puro ka nakalokohan. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga magulang mo? Ito ang tinuturo ko sa inyo? Diyos mio, Juan, ang babastos nito. Ang bata-bata mo pa. Ang mga babae na kahubad. Anong tinatawa-tawa nyo? Anong nakakatawa? Sabi ko sa'yo, prove eh. Juan! Nay, Oh, Nay, ito na po yung mga pinggan. Ayan. O sige, lagay mo lang dyan, anak. Sige po. Naku naman, anak. Yan ang tama. Dapat ang mga babae marunong sa gawaing bahay. Hindi pwede yung tamad, tapos yung walang alam. Nako, kawawa ang magiging pamilya mo nun, anak. Nay, paglaki ko po, gagayahin ko po kayo. Ay. Ano yun, anak? Gagayahin mong nanay mo? Ibig mo sabihin, magiging bumangera ka rin. Ano? Boyong? Anong sabi mo? May sinasabi ka dyan? Ay, wala, sweetheart. Anak, halika muna. Ang sabi ko, mga bata pa sila masyado, huwag muna nilang pinag-iisip yung pagpapamilya. Masyado pang maaga. Sa kakandureta mo, di ba? Ako, ha? Miss Sarmiento, sinisilipan po ako ni Juan. Hoy, ikaw, Juan. Ano ba pumasok sa kukote mo? Sinilipan mo si Miss Makahiya? Eh, kasi po, sabi ni Papi, ang mga girls daw po parang politiko. Politiko? Bakit politiko? Dahil may tinatago daw po silang yaman. Pasensya na muna kayo. Lagot na yung mamaya kala mamot. Mami? Next time kasi, be careful, iho. Alam mo yung mga babae, maganda. Parang mayong volcano at very peaceful looking. Pero kapag sumabog, lagot tayo. Katapusan na. Kaloy, anong sinasabi mo dyan sa bata? Anong sinasabi mo? Di ba sabi ko sa'yo kasi mga kung ano-ano mga tinuturo mo sa bata. Mahiyaya ka sa mga teacher. Happy? Happy, anak. Oh, Nay! Ikaw na bata ka, halika nga dito. Baka mamaya madapa ka dyan, masugatan ka, magkakapeklat ka niyan. Eh, paano pa kita maisasali niyan sa Miss Universe balang araw? Alam mo, dapat hindi ka nakikipaglaro basta-basta sa mga lalaki. Kababae mong tao, anak. Eh, Nay, ano naman kung masama doon? Anak, ang mga babae, parang bulaklak yan. Mabango at sariwa. Ang mga lalaki, sila yung mga bubuyog. Bubuyog? Dadapo lang sila sa'yo para kunin ang bango mo. Kaya dapat, anak, hindi ka basta-basta dumidikit sa mga lalaki. Dapat pipiliin mo yung mga mababait at saka yung deserving na bubuyog. Eh, Nay, paano ko naman po malalaman kung mabait at deserving yung bubuyog? Basta, malalaman mo na lang yan. Dahil may dadating sa iyong sign balang araw na magtuturo sa iyo papunta sa kanya. Ang apo ko, Tulina. Ibig sabihin yan, binata ka na. Nak, bagay sa'yo. Huwag mo silang pansinin. Ngayon ka na naman magsusuot ng palde. Pag ikaw ay nagka-girlfriend na, ikaw ang magsusuot ng pantalon. Ikaw ang boss. Ikaw ang masusunod. At ang ibig ko, piliin mo ang pinakamagandang girlfriend. Ala! Anong girlfriend? Teka, oy, Juan, hindi pa pwede, ha? Ay, nako, pag yan ginawa mo. Sige ka, magseselos kami ng lola mo. Alam mo naman na para sa amin, Teka. still our baby boy. Teka, ang ibig kong sabihin, ang piliin niya ay yung pinakamagandang katulad ng kanyang lola. Yun. Yun ang ibig kong sabihin. Yes. Barangay Pilyahan, ito ang iyong katanungan. Para sa'yo, ano ang greatest fulfillment ng isang babae? Sweetheart, ano ka ba? Lamok na yung braso ko eh. Huwag kang mag-alala. Sisiw na sisiw kay Happy yan.
Naniniwala ako na hindi sa tagumpay ng career o sa dami mo ng napanalunan na pageants ang sukatan ng fulfillment ng isang babae. Kundi, nasa pagiging mabuting ina at pagiging mabuting asawa. Kaya pagdating ng tamang panahon, gagawin ko ang lahat para maging best wife sa aking mapapangasawa at best mom sa magiging anak namin. Napakaganda mong bride, Happy.